Ito na ang pinakahinihintay niyong interview natin kay Camariñoli Ibanez of MNE Game Farm. First time namin itong mag-meet pero parang ang tagal na naming magkakilala. Siguro dahil nakikita namin ang isa't isa sa aming mga videos. At siguro dahil ramdam namin na we support each other. Tapos hihingi pala ako ng dispensa dahil napakapaus ko talaga dyan sa interview. Pagkadating ko sa Cebu kinabukasan ay dahan-dahang nawawala ang aking boses. Day 1 yan ng pagkadating ko sa Cebu. May boses pa ako ng koonti pero kinabukasan ay wala na talaga. So ano pang hinihintay natin? Ito na ang aking interview kay Camariñoli Ibanez of MNE Game Farm or Manok ni Iwin. Ma'am Yoli, good afternoon. Maring, Ma'am Yoli, thank you so much po for allowing us to ma-visit, ma-interview kayo, and thank you so much po for the very warm accommodation na kahit very late notice po na nag-inform ako na magpunta ako dito and nag-accommodate niyo po talaga kami. Thank you so much, ma'am. And thank you, Ma'am Arlene, for facilitating. Thank you so much. Say hello, ma'am, sa ating mga followers. Hello, followers! Good afternoon! Good afternoon! Kasama natin ngayon si Ma'am Maring. So, alam ko kilala niyo na si Ma'am Maring and sa mga hindi pa naka-follow, i-follow niyo si Ma'am Maring sa kanyang Facebook page, Ma'am Yoli Ibanez, Maring. So, ma'am, without any further ado, diretso na tayo sa ating topic. Tanong ko lang po, sino po ang mahilig talaga sa manok sa inyo? Si Paring po o kayo po? Dito sa MNE Game Farm, ang mahilig talaga sa manok si Pare-Pare. Since bata pa siya, talagang mahilig na siya sa manok. Tapos nag-support na lang kayo sa kanya na kasi yun talaga passion niya. Tapos, nagsigay po ka dito, nag-vlog na lang kayo dito, ma'am. Dahil sa manok ka. Very, lingaw talaga masyado ang yung mga video niyo. And very inspiring na makita ko yung napakalaki ng game farm. Ma'am, speaking of this napakalaking game farm, meron pa ba kayong ibang existing na game farm, ma'am, aside dito? Bukod dito sa Tabugon, mayroon pa tayong farm doon sa Compostela. Since hindi pa natin na-transfer lahat dito, mayroon pa ngayon na 3 farm doon. Maliliit lang naman yun. Anong maliliit lang? Ilang? Yung isa may 6 hectares, may 1,500 lang. Tapos siguro yung isa 2 hectares. Wow. Meron pa rin tayong mga manok doon. Maliliit ba yung 6 hectares sa kay ma'am? So, kasi naman po, compare dito, tingnan nyo, ang laki po ng game farm nyo. So, very inspiring po na makakita ng ganitong game farm. Diba? Tayo mapaisip talaga tayo, and para mag-dream na someday, ma'am, diba, sana magkaroon din tayo ng ganito or hindi man ganito, at least almost. So ma'am, pwede po ba malaman ang inyong humble beginning? I believe po na hindi ganito kaagad kalaki ang game farm. Paano siguro nagsimula kami after 2 years of marriage. Magbabackyard lang kami doon. Mga 20 to 30 heads lang yung mayroon kami na farm. Tapos siguro mga after how many years, nakarent kami ng lupa sa Compostela. Yun, mga ilang years din kami doon, mga more than 5 years din siguro. Tapos yun, nag-ipon, nagsikap na magkaroon ng ganitong farm kasi maliit pa talaga si Pare. Pangarap na niya na magkaroon ng ganitong farm. Kaya sinuportahan ko na lang siya. So pag supportive talaga ang mga wife, no? So magiging successful, very successful talaga ang mga husband sa kanilang field. Ma'am, since parati na po kayong nandito, siguro po alam niyo na rin po yung mga bloodlines na available dito sa inyong game farm. Ano po yung mga winning lines niyo dito, ma'am? Sa MNE Game Farm, yung winning lines natin, yung statue natin dyan sa harap, yung ating Ewins White at saka yung Black Kelso. Yun talaga winning line natin. Yun din ang marami yung ginabreed ngayon, ma'am. So, speaking of that, ma'am, nag-share po ba kayo ng inyong mga breedings, ma'am, yung mga stags? O kung may gusto mag-avail? Dahil maraming may gusto sa ating mga bloodlines, siguro pag nag-breeding tayo, medyo dinamihan na natin yun para makashare tayo sa kaibigan natin na mahilig din sa manok. Ganun. Sa mga gustong mag-avail, ma'am, sino ang i-contact nila, ma'am? Doon sa mga gustong mag-avail ng manok natin, nakapost ako doon sa Camariñols page natin na kontakin si Randy Rabadon. May number na po doon. May Sir Randy Rabadon. Sir Randy Rabadon. Siya yung naka-assign sa pagbibinta ng mga manok natin. Saan po kayo
bumili ng mga linyada na before, ma'am, nung nag-start po kayo ng inyong game farm. Until now, ma'am, saan po kayo nag-purchase? Dati kasi yung lemon white natin galing kay throwback kay Manong Lance de la Torre. May galing kay Sir Frank Berin at saka yung mga imported natin na galing sa Amerika. Yung kay, nakalimutan ko lang kung sino, basta may mga imported tayo galing sa Amerika. Tapos yung napansin ko din dito, ma'am, si Sir, parang yung very, ma'am, no, very hands-on sa quality ng mga manok niyo. At saka si Sir Randy. Tapos yung ibang mga tauhan dito. Short lang itong ating interview since parati naman natin nakikita si Maring sa kanyang mga vlog din. And, ma'am, before tayo mag-end, pwede ko makahingi ng message para sa ating mga aspiring na mga breeders. Doon pala sa ating mga breeders, yung mga mahilig talaga sa manok, patuloy lang kayo. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, family first. Pag may extra pera naman kayo, pwede kayong makapusta at patuloy mangarap para pag nagkaipon, syempre magkaroon tayo ng ganitong farm, mga facilities na bago tayo makabreed. Siguro. How about po sa inyong mga followers? Ano po ang message nyo sa mga followers po ninyo? Salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, kay Ma'am Saging Queen. Maraming salamat talaga sa suporta nyo sa mga vlog ko. Thank you talaga. Thank you. So, ma'am, hanggang dito na lang ating short interview kasi mas mataas din ang ating farm tools. Sobrang lawak po talaga ng farm. And again, ma'am, thank you so much po. And God bless po. Ma'am, thank you din sa pag-visit mo dito sa farm kahit galing ka pa ng Davao. So, maraming salamat. Thank you more, ma'am, sa pag-accommodate. Welcome.